Good morning, guys! A day in my life as tagabalot, tagahugas, there is a Jamaica, Porto di video day! Gising na po tayo dahil may pasok na naman si Pinay Girl. Laban tayo kahit walang kalaban. Wala po tayong choice kundi lumaban palagi araw-araw. Kaya time check po dito sa Amerika, 6 a.m. in the morning. Bago ang lahat, itutur ko po muna kayo dito sa amin apartment ni Habi. Dahil marami talaga ang nagtatanong, kapatid nga ba talaga ako ni Maria Lassie? Yes, guys, bilang kapatid ni Maria Lassie na nakatira dito sa Jamaica, pag-usapan po natin yan. And welcome back to my YouTube channel! Bago ang lahat, guys, itutur ko muna kayo sa aming munting apartment. Ngayon, nandito ako sa room dahil kakagising ko nga lang. Kailangan natin ito ligpitin dahil nagkalat pa talaga ako dito, guys. Nakakahiya naman pag itur ko kayo sa ang kalat-kalat ng room namin. Ngayon, mag-start na po tayo magligpit. Medyo madilim pa dahil nga sabi ko sa iyo, guys, 6 a.m. in the morning pa. Ang aga kong gumising talaga. Ang sarap pa matulog. Tuwing gumigising talaga ako ng umaga, tinatamad talaga ako, guys. Yan talaga ang kalaban ko araw-araw. Pero wag na natin yung pag-usapan. Tara, magligpit na po tayo. Okay, guys, mabilis lang talaga tayo natapos, no? Dahil nga yung room namin ni Habi ay hindi kasing laki. Kasya lang naman talaga sa aming dalawa. After natin dito sa room ay pupunta tayo sa labas at pupunta din tayo sa labas ng aming apartment para ipakita ko ulit kung saan talaga kami nagre-renta ni Habi. Okay, guys, magsisimula na po tayo dito sa room namin, and pasensya na po yung ibang kalat dahil hindi po talaga ako nag-general cleaning ngayon dahil wala po akong time, so niligpit ko lang po yung hinigaan ko. Ngayon is dito po palagi si Habi nakatambay sa computer niya. Dito po siya naglalaro or sa work niya, lahat dito ay ginagawa niya. So lagi po siyang nakatambay dito. Ngayon, ito po yung aming bed. So, kasya lang talaga sa amin ni Habi. Guys, wag po kayong mambash dahil ang mahal po talaga ng renta dito sa Washington. So, ito po yung dresser ni Pinay Girl. So, mga kagamitan ko pa yan dyan. So, wag nyo napansinin yung ibang mga damit ko dahil hindi ko na po yun niligpit. Yung ibang damit talaga na nakalagay dyan, hindi ko talaga as in ginagamit na, kaya hindi ko nilagay sa dresser. Yung mga ginagamit ko talaga, guys, nilalagay ko dyan sa loob ng dresser. So, maghahanap po talaga ako ng box or bibili dahil yung kaibigan ko ay binibigyan ko palagi ng damit. Dahil minsan po talaga, nung nakauwi ako sa Pinas, binigay ko talaga yung ibang damit ko. So, ngayon, lalabas na po tayo sa aming living room. Oh, bago ang lahat, dito muna tayo sa aming bathroom. So, ito po yung bathroom namin ni Habi. Oh, dito po kami lagi naliligo. Siyempre, sa bathroom naman talaga maligo. Okay. Yan. So, ito po yung room. Then, dito po yung bathroom. Shower doon. Dito po, nagbo-brush ng teeth every day. And labas po tayo sa aming living room. Ang kalat. Diyos ko. Okay. Alam ko napapanood yun na palagi itong aking mga video kung saan ako laging nakatambay sa kusina or sa living room. Okay, ito po yung aming kitchen. Okay, kailangan ko pang maghugas mamaya dahil nga kakagising ko nga lang talaga, guys. So, hayaan nyo na. Dito ako nagluluto palagi, and ito po yung refrigerator namin. Okay. Dito ko po nilalagay yung mga bills ko, nilalagay po namin ni Habi para hindi po namin makalimutan na may bayarin kami bukas, ganun. So, ganito talaga, magpaparemind talaga sa amin itong nakalagay sa refrigerator kasi minsan makalimutin talaga kami. Okay, dito po yung table namin. Yung living room, dito kami ni Habi nakatambay kapag hindi pa kami matulog, and manunood po kami dalawa. Kahit anong panoorin, movie or anong mga favorite niyong panoorin, kami pong dalawa, di ba? Sobrang sweet. So, yun. And then, dito po naka-stack yung ibang pagkain namin kung maubusan. So, dito po nilalagay ni Habi. Okay, dito. Ang dami. Okay. Puro pagkain Pilipino. Ang daming noodles. May sardinas pa, di ba? Ang sarap ng buhay ko dito. Hindi ba wawala yung sardines? Okay, so dito po yung mga picture. Okay, ito po yung aming wedding day ni Happy. Okay.
At ito naman yung baby ko, nilagay ko dito nung bata pa siya at ako para ma-remind ko everyday yung anak ko dahil sa sobrang miss ko talaga. So, naglagay ako ng picture dyan, kaming dalawa nung bata pa siya. Okay. Okay. Panoorin niyo muna ito guys dahil ito talaga ang buhay ko dito sa Amerika na nagre-renta lang po talaga kami dito ni Habi sa Washington. Hello! Welcome back! And kumuha pa po ako ng jacket guys dahil nga lalabas po tayo ng apartment dahil sabi ko nga tapos na po tayo dito sa loob so punta naman tayo sa labas. Nilalamig po talaga ako, kailangan ko magsuot ng jacket bago lumabas ng apartment dahil dito nga talaga kailangan mo all the time magsuot ng jacket kapag lalabas ka. So nagpajama na po talaga ako dahil hindi ko po kayang lumabas kapag walang jacket guys dahil feel na feel ko talaga ang lamig today. So labas na po tayo. Okay. Let's go. Oh my God. Nag-i-snow sa labas. Hala. Guys. Nakikita nyo ba? Nag-i-snow sa labas. Hala, nag-i-snow na guys. Hindi ko akalain. Hala, ang daming. Paglabas ko talaga ng apartment ay nabigla talaga ako dahil nag-i-snow na pala sa labas. Parang first time ko talaga nakakita ng snow. Parang mabibigla ka pa rin, di ba? So ngayon ay hindi ko talaga akalain nag-i-snow. Gusto ko lang naman talaga mag-vlog sa labas ng aming apartment. So ngayon perfect timing nag-i-snow din pala. So ito nga yung labas ng aming apartment, no? Kung saan kami nagre-renta ni Habi. Sa mga nagtatanong kung saan state daw nga ba talaga kami dito sa Amerika. Actually guys, nandito po kami sa Washington State, Tacoma. May nabasa kasi akong comment na Washington DC ba daw or Washington State. So ito sinasabi ko na sa Washington State po kami. Dito po talaga sa Washington, mai-experience mo talaga ang snow every year. Katulad ngayon ay nag-i-snow po. Kahit hindi po siya mag-i-snow pero sobrang lamig po talaga dito. Okay guys, hindi po tayo pwedeng magtagal dito sa labas dahil sobrang lamig po talaga. Diyos ko. Ang ganda. Oh my God. Okay, pasok na po tayo sa loob dahil nilalamig na po ako. Ngayon, nakabalik na po tayo sa loob. Sobrang lamig po talaga, guys. Kaya nagmamadali talaga akong pumasok dito. And lastly, pupunta po tayo dito sa backyard namin. And titingnan din po talaga natin ang snow. Oh, grabe no. Hindi ako makapaniwala. Today pala ay nag-i-snow. Akala ko talaga ay springtime na po. Winter is over na. Pero meron pa palang paparating na snow. Hindi ko talaga inaasahan no na mag-i-snow dito sa tapat ng apartment namin. Super duper saya ko talaga. Parang pangarap ko lang ito noon, ngayon natupad na talaga. Na po tayo magpatuloy sa loob dahil nga nilalamig na si Pinay Girl para na rin akong sinisip-on sa lamig. Dito po natin tapusin ang ating buong kwento ng buhay ni Pinay Girl dito sa Jumerica. Maraming nagsasabi na kung totoo nga ba daw talaga kaming magkapatid. Yes, totoo naman po talaga kaming magkapatid ni Mariel Lasin. Siya po ay pang-8 sa 10 magkakapatid. Ako naman po ang mas matanda kay Mariel, pang-7 po ako. Ito po ako nakatira sa Amerika dahil ang napangasawa ko po ay American at taga dito po siya. Siyempre naman po si Mariel nandun sa Australia dahil Australiano din po ang napangasawa niya. Kaya hindi po kami magkalapit. Mating po ako noong 2024 dito sa Jumerica. Hindi pa po ako nakapagtrabaho nung dumating ako dahil bawal pa po talaga pag walang working permit. Pagkatapos kong makakuha ng working permit, ay nagtrabaho na po ako ng part-time dito sa Jumerica. Marami po akong sideline na trabaho. Kung nakikita nyo, naglilinis po ako, naghuhugas, nagbabalot. Yun po talaga ang buhay ko dito sa Amerika. Hindi po ako nagbuhay prinsesa lamang. Ang reality talaga ng buhay ko dito ay pinapakita ko po talaga sa lahat na kailangan po talaga magtrabaho, magsipag para sa pamilya at pangarap. Kailangan ko po talaga maging masipag, kagaya po ng sinabi ko. Hindi ko po talaga ikakahiya ang buhay ko
dito. Magkaiba po kami ng diskarte ni Maria Lasin sa buhay. Ako po talaga mahilig sa kusina, mahilig maglinis, mahilig magbalo. Maria Lasin naman sa Australia ay nagpipitas ng prutas. Depende po yun. Kahit magkapatid kami ay magkaiba po kami ng diskarte paano kumita ng pera. Kami din po talaga comparison. Bakit daw ang iba ang ugali ko, iba si Maria Lasin. Guys, magkaiba naman po talaga kami ng ugali. Ano ang nakikita nyo sa social media, ganun po talaga ang aking ugali. Hindi naman porket na ganun ang ugali ko ay masamang kapatid na ako. Hindi po, pareho po kami ni Maria Lasin nagtutulungan sa pamilya namin. Kami lang po talaga ni Maria Lasin ang nasa ibang bansa dahil yung 8 kapatid talaga namin ay nasa Pilipinas at may mga sariling pamilya na din. Kami din po talaga is nagtutulungan kami para sa pamilya. Bilang sobrang grateful din po talaga na nakarating din kami ng ibang bansa, at least nakatulong po kaming dalawa. Bless ka Lord na grabe po talaga ang blessing na binigay niya sa aming magkakapatid na hindi na kami pinabayaan. Kami lang po talaga ni Maria Lasin guys ang nagtutulungan pagdating sa problema sa pamilya dahil nga kami lang dalawa ang nasa ibang bansa. Dahil nga yung mga kapatid naming iba, syempre hirap din namin maasahan ng tulong kasi may sarili na din silang pamilya. Proud po talaga ako sa sarili ko na nakapag-income ako sa sariling sikap ko talaga guys. Sinasabi ko sa inyo at sa mga nagtatanong kung magkapatid kami ni Maria Lasin. Yes po guys, magkapatid kami ni Maria Lasin at dito po ako nakatira sa Jamaica. Almost 2 years pa lang po talaga ako dito sa Amerika pero ang dami ko na pong na-experience sa buhay, pagsisikap. Lahat po talaga ng sinasabi ko ay experience ko po talaga dito sa Amerika na hindi po talaga madali ang buhay, no? Ito po talaga ang buhay ko sa Jamaica guys. Nakapangasawa po ako ng APAM, napetisyon niya po ako kaya po ako nakarating dito. Almost 2 years na po ako dito sa Amerika pero sa 2 years na yon ang dami ko na pong experience sa buhay na hindi pala madali dito. So hindi na po yung bago sa akin dahil nga galing tayo sa hirap ng pamilya. Dami ko na pong na-experience sa 2 years na yon pero hindi na po bago sa akin kung naghihirap man ako dito dahil noon pa lang ay mahirap na po talaga kami. Hindi na po yung bago sa akin. Ang hirap ng buhay dito, ang hirap. Mas lalong mahirap kung wala kang trabaho. Nagtid po kami ni Maria Lasin. Magkaiba po kami ng country, guys. Salamat po sa nag-interest na magtanong na kung sino nga ba si Pinay Girl. Thank you po dahil na-recognize nyo po ako. Bago pa lang po talaga ako nag-vlog. Simula nang dumating ako dito sa Jamaica, after nun nag-vlog po ako dahil ang lungkot po talaga ng buhay dito. Lahat po talaga siguro no na makapunta dito is nagbablog po talaga dahil kung alam nyo lang talaga ang lungkot ng buhay, ito hobby ko na lang po talaga ang buhay ko. Pagdating ko sa work, pag uwi, nagbablog po ako. Okay guys, nag-transfer nga pala ako dito sa sopa dahil parang nilalamig talaga si Pinay Girl. Ito nga may kumot na ako. Siguro na-explain ko na siguro sa inyo no, ang buhay ko talaga dito na may asawang puti. So nagre-renta lang talaga kami ni Abby, wala po kaming bahay talaga. Marami kasi ang nagsasabi bakit daw ang apartment namin ay maliit lang. Hindi naman as in maliit, kasya lang talaga sa aming dalawa. Hindi kasi kami maka-afford ng malaking bahay dahil ang mahal talaga dito sa Washington kung alam nyo lang. Kung yung ibang Pinay na may asawang APAM dito sa Jamaica at may sarili silang bahay at may malaking nirentahan, syempre magkaiba po kami ng status sa buhay, hindi po pare-pareho lahat. Hopefully talaga guys na makapag-ipon kami ni Habi dahil gusto din talaga namin lumipat sa malaking apartment dahil kung sakali nandito na yung anak ko at kung magkaroon kami ng anak ay may malaki na kaming apartment. Sa ngayon talaga ito lang muna ang kaya naming marentahan dahil kami lang namang dalawa. At naman siguro tayo no, pangarap natin na magkaroon talaga ng sariling bahay kaso nga lang talaga dito sa Amerika hindi talaga kaya makabili dahil sa sobrang mahal. And I think that's all for today at hanggang dito na lang muna tayo and salamat po sa panunood sa buong kwento ni Pinay Girl bilang kapatid ni Maria Lasin dito sa Jamaica. Again, thank you everybody for watching me. This is me, Pinay Girl!